Okay, so dyan tayo nap or tulog muna kanina. Yun, kasakay tayo ng lower jeep. Tapos saan ang win ito, kuya? May madadaanan tong Esplanade, no? Esplanade. Oh, yung Esplanade, no? Mabadaan. Ikot-ikot na to, kuya, no? Oh. Tapos yung Esplanade na tanaw, baba. Esplanade. Ha? Sa? Yung Esplanade, yung may mga nagja-jogging, naglalakad. Yung ba? Yung sa may ilog ba yun? Ayan. Tapos, shot sa mga pala, no? Sa mga pala pumunta ng Iloilo. Tapos mag-taxi. Ha? Pa? Para liko? So bababa ako. Ha? Pinababa ako ni kuya kasi di pala ito pupunta ng Esplanade daw. Di ba? Ang sarap ng no? Ito yung tinawag na The Wanderer, no? Talagang mawawander ka. Itong tinatawag na adventure. Wala kang idea sa lugar. Kumbaga, aasa ka lang sa mga mga tao, mga lokal. So, hindi maganda ngayon ang klima ni Iloilo kasi ayan makulimlim. So, ibig sabihin mamayang konti, uulan din to. Yung lugar nila, anong pangalan to dito? Barangay San Nicolas, La Paz, Iloilo City. Okay, ayan, may puti din, no? Meron ding The Lost Wanderer. So, dapat daw pala doon paliko. Pavia, Ongkaharo, La Paz. Ano yun? Baka di alam ni kuya, no? Yung Esplanade. Ano ba, Esplanade? Parang yung pagkasabi no, Esplanade. Tanong natin tong ibang mga jeep. Baka naguguluhan yun si kuya. So, San Jose, no? Tapos, paliko ka sa May Jose, tapos tawid ka lang ay pag may McDo dyan sa Gwa, tapos tawid ka lang. Salamat kuya, salamat. Ito yan, San Jose. Yan, San Jose Street. Commission Civil Corner, San Jose Street, Haro, Iloilo. Ayun, no? Lakad ka lang tapos pagka abot mo sa Gwa, may McDo. Para sa akin, nakakatuwa ang dalawang pinaka mother of all dialects dito sa Visayas and Mindanao. Yun na yung Cebuano tsaka yung Ilonggo. Kasi ang Cebuano parang parang may hiwagaan kang makinig sa kanila. Kung ikaw ay taga Mindanao, so lumaki kang Bisaya dialect. Tapos yun ang nakikinig ka sa mga drama station, mga drama sa radyo. Tapos pati yung mga broadcaster, no, mga taga Cebu. Kapag nagsasalita talaga yung mga yan, ang lalalim, no. Hikalimti ayaw, hinunua. Di ko na kaya lisod ng pabalikon ang baha paingon sa bukid. Yung mga ganun. Tas sa Ilonggo naman, ang kanila mga pananalita na parang para sa akin may may rhythm, di ba?
nakatuwa din. Kung sa Cebuano, malumanay na napaka-artistic, abini mo, wagid ko magdahom nga magustuhan usab ko nimo. Di ba? Mga ganun, di ba? So parang may art, no? Medyo artistic masyado yung salita nung yung mga Cebuano, no, na mga kaso nga lang nung huli kong punta doon sa Cebu, hindi na ganoon sila magsalita ng palibasa kasi bagong henerasyon na parang yung paberso na estilo ng pagsasalita ng mga tao ng mga Cebuano ay parang nawala na. Kasi nga marami ng mga nadadagdag ng mga vocabulary. Tapos ngayon sa Iloilo, sa Hilonggo naman nakakatuwa kasi yung rhythm tapos yung basta iba, sagwa, mayara da sagwa, tapos pag tawid ka lang sagwa. Di ba ang galing basta nakukita na ako sa mga Ilonggo na nagsasalita. Ewan ko ba kung ewan ko kung ako lang ha. So kung ikaw ay taga Mindanao, whichever na taga Sangka, no, sa Davao, Cotabato, Agusan, Bukidnon, basta kapag sinabing pag nagsasalita yung mga Ilonggo, di ba may mga Ilonggo tayong mga kababayan, mga kapitbahay, tsaka may mga Cebuano din, kasi ang Mindanao consist of Ilonggo and Cebuano, di ba? So dalawa talaga yung dyan, maliban sa mga Muslim kasi sila talaga nauna dyan. Pero kahit paano, kahit panauna yung mga Muslim, hindi kasi sila ganun kabilis magpakalat ng lahi. Mga Maranao, oo, pero hindi sila kumakalat para para magsaboy ng kanilang kultura at estilo ng pananalita, ng lingwahe. Kumbaga kumalat lang sila, mga Maranao, para magnegosyo. Pero itong mga Cebuano at Ilonggo, kumalat yan sila. Oo, nag-aasawa, dumami, tapos yung kanilang kultura, estilo, mga pagkain, mga kaugalian, mga paniniwala, yung mga ganun, di ba? Mga beliefs. Yan, dinadala nila yan, bit-bit nila yan papuntang Mindanao. At saka, ayun, tinuturo sa mga lokal ng Mindanao, mga taga doon, no? Yung mga lumad kung tawagin. For example, mga Cebuano, ano nga ba ang mga bagay na marami sa Mindanao na influenced by Cebuano? Yung tabay, balon, di ba? Nung unang panahon, I don't know ha, pero siyempre di ko pa naman talaga nabasa yung buong istorya, no, ang itsura ng Mindanao. Pero ito, speculation ko lang to. Ang Mindanao panigurado dati, hindi sila gumagamit ng tabay or balon, no. Ang ginagamit nila yan ay yung sandayong, yung galing sa tawag nito, yung talagang natural, no, na spring. Tapos lalagyan ng kawayan, tapos yun dadaloy na doon yung tubig, tapos sasahod na yung mga tao, yun na sila iinom. Tapos nung dumating na yung mga Cebuano sa Mindanao, sila yung nagpauso ng tabay. Oo. Kaya dati malalaman mong Cebuano yan kapag may tabay. Kasi dati ang mga ibig sabihin lang yan, ang mga Cebuano ay madiskarte. Ibig sabihin, ang mga Cebuano ay mga sila, very resourceful ang mga Cebuano, maparaan, talagang naghanap sila ng, hindi sila umaasa lang sa natural na daloy ng tubig, no? Sa natural spring water. Talagang sila yung gumagawa para magkaroon ng spring. So yun, naguhukay sila, nagbubungkal ng malalalim na metro ng lupa. Tapos yun, meron silang bukal. Kumbaga, ibig sabihin, hindi na nila kailangan pa, kahit saan man sila magsisitil, no problem kung malapit sila sa ilog, malapit sila sa bukid, bundok, na kung saan na fish water and natural spring and cold spring water available, given, so, and existing na, no? So, di nila kailangan pumunta doon sa mga ganong lugar. So, just in case napunta man sila sa lugar na, yun na nga, malayo nga, no? Sa medyo mainland, kasi nga, yun, paparaan ang mga Cebuano, very resourceful, kaya gumagawa sila para naguhukay ng tawag nito ng tabay, no, balon kung tatawagin naman sa Tagalog. Tapos ang mga Ilonggo naman, ang impluwensya naman ng mga Ilonggo, ito palay. Oo, palay. For example, alam niyo ba, ewan ko lang ha, so pwede naman kayo mag-react dyan mga Cebuano. Una ko talagang natikman ang palay. Rice ba? Rice. Yung rice na pinakain natin bukid sa mga Ilonggo. Kasi dati meron kaming kapitbahay, may mga Cebuano, meron din mga Ilonggo. Tapos ito mga Ilonggo,
na parang mga Muslim ng Ilonggo, no, sa isang lugar kung saan pag may maraming Ilonggo, doon din sila lahat magtatabi-tabi ang mga yan. Kumbaga parang magkakatabi-tabi, tapos yun magsasama-sama, no, magkakapamilya. Kahit hindi sila magkakamag-anak, basta para sila ng tribo Ilonggo. So hindi yan sila masyadong magkakalayo, oh, parang meron silang organization, community, parang ganun. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng awayin or alipustahin or bulihin itong mga Ilonggo kasi matatapang, maliban sa sila ay matatapang, sila din ay meron silang sense of community nga, lumalaban sila buong barangay, no, lumalaban sila ng pangkalahatan. Oh. For example, Muslim, alam niyo ba sa Mindanao, tanging Iloilo, Ilonggo lang, no, mga Hiligay nun or mga Karaya o ano pa man tawag sa tribo nila, mga salita lang yung may talagang may guts, no, na lumalaban sa mga kapatiran nating mga Muslim din. Kasi ang mga Muslim din talaga, hindi naman sinasabi na pag sinabing Muslim is matapang or violente, pero sa amin kasi dati nung bata pa lang ako, ito yung kasi yung talagang kinamulatan ko na turo, no, na mali yun, na kumbaga parang siya ba, parang prejudice kung tawagin, na kapag ka Muslim, katatakutan mo yan kasi yun, kukulamin ka, yun yung kapitbahay namin, mga Muslim. Wag mong nagkaaway yung anak ni ganito, yung mga batang mga Muslim, kasi yung lola nila marunong magkulam, barang ba kung tawagin. Oh. Tapos maliban doon, matatapang nga sila, no, tagang mayroon din silang sense of community ang mga Muslim. Hindi rin talaga sila atake ng iisahan lang, talagang buong yan, isang truck isang dump truck yan sila atake, no, re-resbakan yung kaaway nila. So yun ang hanggang sa naging elementary, so nagkaisip ng high school, hindi naman pala, no, so God-fearing din naman pala, God-fearing, or ibig sabihin ayaw ng gulo ng mga Muslim, no. Tapos yun, may nakasuntukan tayo ng mga Kristiyano, meron tayong nakasuntukang Ilonggo, pero ang Ilonggo di masyadong nakikipagsuntukan, ewan ko lang, baka dito basta matatapa na ng Ilonggo, yun nga lang, hindi lang halata kasi dahil sa salita nila. Mga Cebuano, ganun din, no. Tapos matatapang din. Pero yung mga Muslim talaga tsaka Ilonggo, yun ang napapansin ko na hindi sila kanya-kanya, hindi sila bahala ka dyan. O, mayroon silang sariling buhay. Basta sila, mayroon silang sense of community na talagang pag lumalaban, kampihan, no? Isang barangay, isang angkan. So, just like Muslim. So, balikan ko yung yung maling turong kinalakhat ko na yan nga, kapag ka Muslim, matapang, kapag ka Muslim na barang. O, so, parang na siya, batang isip bata lang siya na turo o paniniwala. Yan, nung lumaki na ako high school, hindi naman pala makaklase ko mga Muslim, ayaw nilang basta ayaw lang makisama sa gulo, ayaw lang makisama sa bully kasi nga haram, parang ganun, ayaw nila nun. Tapos yun lang, mga Kristiyano, ayaw mga nanggugulo, nambubuli. Tapos yun na, nakakatawa, balik ka natin yung salita. So influensya, yun na nga, sa Cebuano ang influensya ay yung mais mais, tabay, tapos salita, ba, mais, tabay, tapos yung mga superstitious belief, di ba? Ba mga superstitious belief ng ng mga Cebuano na aking nakalakan. Pero hindi ko sinabi na Cebuano na to, pwedeng sa Ilonggo rin to meron, no? Kasi dati, alam mo naman, di ba, since Cebuano ang tatay ko, yung lulot lola ko, galing sila ng Minglanilla, Cebu. So ngayon, pagka basta may mga superstitious belief, no? For example, yung wag kang tumawa kapag ka kumukulog at kidlat, kapag ka may pagka kumikidlat, yung salamin, di ba? Itago, parang ganun. Tapos kapag ka may lindol, di ba? Gaganan, kapag lumilindol, no? So itataboy mo yung mga baboy, parang ganun. Kasi baboy daw yung nagngungud-ngud doon, kaya gumagalaw yung lupa. Basta marami, ilan lang yan. Sobrang dami pa dyan talaga ng mga superstitious na mga belief na naririnig ko lang sa mga kapitbahay at mga Cebuano. Tapos sa Ilonggo naman, yan na nga, sila yung sa kanila ko natikman ang pinakaunang napakasarap talaga na ginataang munggo. Sa pagkakaalam ko kasi, ito kasi Cebuano at Ilonggo, mayroon silang pinakaiba. Ang mga Ilonggo, sila yung pinaka first and foremost talaga na nagpa-farming sa Mindanao. Diba? Tapos yung mga Cebuano, since sila yung medyo may pera, tawag nito parang parang pumupunta ng Mindanao para mamili na lang ng lupa na may mga croppings na. O for example, isa na din yung lulot lula ko. May mga public land, ina-applyan nila. Tapos nagtatanim din naman. Very din naman ang mga lulot lula ko. Very, tawag nito, masisipag, no?
Pero hindi pala sila masisipag, mga anak pala nila, no? Parang inuutosan, ginagawang trabahante lahat, no? Yung mga tiyuhin, mga tiyahin ko na magtanim, wag na mag-aral, magtanim. Parang gano'n, no? Yung mindset dati. Dati matagal na yun, no? Mga 1960s, 50s. Iwan ko ba't gano'n yung ano nila. So yun, bali, namimili ng lupa. Oo. Binibili nila sa, yun, pinapalitan ng mga Mallorca, Trisby, is ba yun? Di ba yung triple is? Sardinas at kung ano-ano pa sa mga native lander na sila nagmamayari na sa lupa. Yun nga lang kasi walang tax, parang wala pang wala pang ownership, no? Hindi pa siya titled. Tapos yan, pinapalitan na lang ng kung ano-ano sa mga natibo. So yun, mapapasaka na yung lupa. Pero ito namang mga Ilonggo, sila talaga yung nagpa-farming. Sila yung nagtatanim ng mga palay, munggo, mga beans. Sila yung tapos yun, pato. Yun, di ba? Isa pa yan. Isa pa yung mga kultura na yan na galing sa mga Ilonggo yan. Yung patotin. Tapos yun talaga, pinakamasarap na ginataang munggo. Na ang halo ay yung dilis. Tapos sa Cebuano naman, ay mais. Tapos, mais, toyo. Tapos, ano pa? Yung, yun, kamuting kahoy, no? Kamuting kahoy. Tapos, basta yun lang, yun ang mga nakikita kong mga iilan lang yan sa sobrang napakadaming mga impluwensya at dala, no? Bit-bit ng mga Cebuano at mga Ilonggo. So, may ilan-ilan lang yan. Tapos, yun lang. Bali, sabihin naman natin na pride in ego. Parehas lang, no? Pag Cebuano talaga, yan, no? Parang, ang tawag dito. Hindi naman entitled. Basta yung matataas sila na para bang kapag mga taga-native sa Mindanao, pag nitibo ka doon, kinukutya na ng mga ng mga Cebuano, parang second class citizen or third class citizen lang yung mga taga native Mindanao. Kung si Digong pa, nalulungkot nga si Digong kasi kung sino pa yung mga native talaga sa Davao, isa na yun ang mga Muslim, sila pa yung mga walang lupa. So nagkakaroon ng mga lupa yung mga dayuhan. So yun, bali pag sinabi naman pride and ego, so lahat naman siguro ng tao sa mundo, kahit anong hindi lang Pilipino, basta lahat ng nationality meron talagang pride and ego. Pero sa Cebuano, in Ilonggo, meron silang parang may pagkakaiba ba o pagkakapareha. So sige, banggitin natin isa-isa. So sa Cebuano, kapag ka Cebuano ka, parang pilong ka dyan sa kanila. Parang medyo may alta ba? Alta, ang dating alta ka kasi Cebuano ka. Tapos yun, nitibo sila. Parang ganun, di ba? Parang kinukopya nila yung nitibo. Sorry pero real talk na tayo dito mga hagala. Ito yung dyan ako lumaki na bakit nila pinagtatawanan kasi may mga nung lumaki ako ng elementary high school, marami pa rin mga kapitbahay pa rin na medyo civilized na. Oo, pero parang pa rin hindi pa rin masasabi natin parang hindi pa sila ganun talaga na nabago, no, sa modernization. So anong mga year ba yun? Mga 1990s. Mga pinagtatawanan ng mga Cebuano ang mga Ilong, ang mga yung mga native, no, kasi nga hindi marunong basta nanghihingi ng ng apoy, para makapagsaing sila, tapos nanghihingi ng asin, mga ganun. Hindi ko alam ba't ganun. Tapos ba? Sa naman, sa mga Ilonggo naman, ganun din ang mga Ilonggo, no? Sila madalas nagiging nagiging mga politician din. Same with Cebuano, sila yung parang nagiging leader sa isang lugar, nagiging politician. Tapos meron silang parang leader, prop leader, tapos matatapang. Like, matapang ba na talagang sa mga babae pa, dumog, dumog, yung rambulan, basta sa bulutan, no, sa mga babae. Tapos sa lalaki naman, matatapang din, no? Parang may mga pulis, iba naman, alam niyo na, kalaban ng pulis, yung mga ganun, di ba? Bama, Bama, alam niyo yung Bama? May mga ganyan, no? May mga Bama, tapos nagiging NPA, yan po yung mga kinalakhan kong issue nung kabataan ko. Like, kahit di pa ako nag-aaral dati kasi medyo hindi man ako ganun kagaling mag-retain ng mga memories, pero talagang may mga special events talaga in the happenings na hindi ko makalimutan na ewan ko ba kung sana lang talaga siya na mag-refresh or maalala, ganun, no? Lalabas sa aking isipan na yun yung mga ganap ng araw. So Bama, tapos yun, naging NPA. Tapos ano pa ba? So yun lang. Nakakatuwa lang kasi napuntahan ko talaga yung pinaka-crater. Crater ba or cradle? Ano ba tawag diyan? So yun pala, no, cradles, no. So yung cradles of Ilonggos or origin, no. Ang origin in the cradles of Ilonggo dialects, Hiligay nun Karaya or Ilonggo people in the cradle of Hilomam. Yung cradles of Cebuano dialects and the culture, talagang napuntahan ko na. So nakakatuwa. So yun yung Cebu and the Iloilo.
And of course, no, ang Bacolod pupuntahan din natin, hindi pwedeng hindi. So, iwan ko lang kung ano ba pinagkakaiba ng Bacolod tsaka ng Iloilo. So, malalaman din naman natin yan the moment na makapunta na tayo doon. So, lang, no, Iloilo, sila yung ano, talagang pinaka-origin, no, ng mga Hilonggo, Hiligay, no, na nasa Mindanao. Ngayon na mayayaman na, no, may mga kanya-kanyang mga lupa, no, mga asensado. And same with mga Cebuano. So, doon din, Cebu. Sila yung cradle of parang civilization sa throughout Mindanao. I mean, hindi pala civilization kasi Tausog pala, no? Tausog in Badjao. And Maguindanaon, mga Muslim, no? Ang civilization na nagpanimula sa Mindanao. Kumbaga yung sa ano lang salita, dialecto, language, dialects, tsaka culture, no? And beliefs, and mannerism po, ano pa. So, nakakatawa lang. Napuntahan ko yung dalawa. Iloilo and Cebu. Tapos yung Bacolod siguro parang mahagala sa tingin nyo, ang Bacolod ba parang ano din siya, no? Masasabi natin parang Leyte version, di ba? Sa Visayas kasi, sa Cebuano, sa dialektong Cebuano, dalawa, no? Yung source nila. I mean, source talaga, no? Yung origin ba? Kumbaga, yung original na Cebuano speaker is yung ano, or Bisaya or Cebuano speaker, no, kasi Bisaya is yun yung tawag sa mga tao, di ba, na nakatira sa island, sa mga sa Visayan region. So pag sinabing Cebuano dialect, so yun na nga, Cebu and Leyte. So ngayon kapag sinabi namang Ilonggo, Iligay nun, so yun na yun, Iloilo and Bacolod. So ibig sabihin si Iloilo is equivalent to Cebu, tapos si Bacolod naman is mag-equivalent din siya kay Leyte. Tama? So ngayon, kaso nga lang, mas mas asensado si Bacolod. Hindi pa ako nakapunta doon, pero talagang masasabi ko na, nasa statistics naman na parang mas parang mas mayaman si Bacolod kumpara sa Tacloban. Mas progressive. Pero siguro dahil na siguro sa laging dinadaanan ng bagyo, no, ang Tacloban. But anyway, yun na siguro bahagala. Thank you for watching. Ako ay andito lang nag-vlog, tapos hindi ko alam kung anong meron dito mga gusali. Anong meron dyan? May mga building din, no? So ang gagawin natin ngayon, magsi-city tour tayo, tapos sasakay tayo ng jeep. For front seat talaga tayo para makuha natin yung yung kanilang hitsura ng syudad. Bye bye.